Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel." Datapwat, sinabi ng mga Pariseyo, "Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang walang kapagurang Jesus ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Walang kapagurang Jesus. Una, matapos niyang mapagaling ang isang pipe. Narinig natin, di ba? May pipe na pinagaling si Jesus. Siya ay nilait, pinintasan ng mga Pariseyo. Tignan mo nga naman, gumawa ka na ng mabuti, pinintasan ka pa. Gumawa ka na nga ng mabuti, nilait ka pa. Anong sabi ng mga Pariseyo? Galing sa prinsipe ng mga demonyo ang kanyang kapangyarihan. Kaya siya nakapagpagaling ng pipe dahil sa kapangyarihang mula sa demonyo. Tingnan mo nga naman, mag-isip ang tao. Ano po? Namangha sila dahil walang nakagawa ng ganon sa Israel. Kaya naman, ang naisip nila, sa demonyo galing ang kanyang kapangyarihan. Pero dahil walang kapaguran si Jesus, sa halip na patulan ang mga pamimintas at hindi magagandang sinasabi, nagtungo siya sa sinagoga. Anong ginawa doon? Nagturo at nangaral. At hindi pa natapos doon. Dahil nga walang kapaguran si Jesus, nagpagaling siya ng maraming may sakit. Ano man o sino man ang ilapit sa kanya. Ganyan si Jesus. Walang kapaguran. At sa lahat ng iyon, ang tanging nasabi lang ni Jesus, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Tignan mo, no? Para bang sinasabi ni Jesus, kulang pa. Ang daming trabaho. Ang dami pang pwedeng gawin. Para bang kulang na kulang pa si Jesus sa dami ng kanyang nagawa. Ang daming magagandang pwedeng gawin. Ito ang klase ng ugali na pinapakita sa atin ni Jesus.
ang gawin, ang dapat gawin, at huwag pansinin ang hindi dapat pinapansin. Sa dami ng magagandang pwedeng gawin, madalas nahahadlangan ang tao dahil sa mga bagay na nakakasira. At kung ano ang hindi dapat pinapansin, itong nakakalungkot. Yun ang pinapansin natin. Tama? Yan eh. Katulad na lang sa pag-aaral. Bakit ba madami ang hindi nakakatapos ng pag-aaral? Ang daming magagandang dulot ng pag-aaral. 'Di ba? Pag nakapagtapos ng pag-aaral, pwedeng maganda ang trabaho, pwedeng gumanda ang buhay, marami kang matututunan, gagaling ka sa buhay, tatalino, mai-improve ka. Ang daming pwede. Ang daming pwedeng maidulot ng pag-aaral. Pero saan nakatuon ang mga estudyante? Sa hirap mag-aral. Ang hirap. Nakakatamad. Doon nakatuon sa pagiging tamad. Saan pa nakatuon ng tao? Sa stress. Maraming kabataan ngayon, stress daw. Nai-stress mag-aral. Nakalimutan na ang mga magaganda at mabubuting dulot ng pag-aaral. Saan tinoon? Sa hirap, sa dami ng project. Di ba kasama yon? Hindi ba parte yun? Ay, ganun din sa trabaho. Ang daming nagagawa at nadudulot ng trabaho. Anong nadudulot ng trabaho? Kabuhayan. Ano pa? Wala nasasabi. Nga pala, wala po kayong trabaho. Ano po? Kaya wala masabi, di ba? Ano pa magandang nadudulot ng trabaho? Magandang buhay sa pamilya. May bibigay ang pangangailangan, matutugunan, matutustusan ang mga anak, di ba? Maraming magagandang nadudulot ng trabaho. Pero, saan nakatuon? Sa masungit na boss, sa demanding na boss. Ayaw nang pumasok kasi demanding ang boss. Di ba gano'n naman dapat ang boss? Di ba? Taga-push, taga-motivate, kasama yon. Saan? Saan nakatuon? Sa hirap ng trabaho. Yan. Diyan nakatuon. Kaya, hindi nagagawa ang magaganda at mabubuting dulot ng trabaho kasi nakatuon ang isip sa mga hindi dapat pinagtutuunan ng pansin. Kung tutularan lang natin si Jesus at itutuon ang sarili sa mga dapat gawin, mawawalan ng kapangyarihan ang mga hindi dapat pinapansin. Hello? Di ba? Ganon yon. Nagkakaroon lang naman ng kapangyarihan yung stress, yung hirap, kasi dyan mo tinutuon yung isip mo. Dyan mo tinutuon lahat ng attention mo. Lagi, hindi pa ka pa nga nagsisimula magtrabaho, hindi ka pa nagsisimula mag-aral, ay nakaka-stress na. Paano pa? Hindi ka pa nagsisimula, sinasabi mo na, ang hirap na. Paano pa? Hindi ba? Kaya nagkakaroon niya ng kapangyarihan sa'yo kasi dyan nakatuon ang isip mo. Alisin ang mga bagay na hindi nakakaganda at nakakasira. Huwag magpadala sa sinasabi ng iba. Huwag magpapigil. Ganyan si Jesus. Hindi nagpadala sa mga sinabi ng iba. Sa halip, hindi nagpapigil. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay ay dapat pinapansin. Kung ito'y nakakasira, kung ito'y nakakagulo at hindi nakakabuti, bakit hindi na lang palampasin? Amen? Amen. Mamaya po, sa ganap na 6:00 ng gabi, inaanyayahan ko po kayong muli na magsimba sa ikalawang misa nobenaryo para sa kapistahan ng ating parokya. Kapistahan ng pagtatalaga ng ating parokya. At ang magdiriwang ng banal na misa ay ang ating dating kura paroko na si Reverend Father Jerry Adviento. Muli po, mamaya pong 6:00 ng gabi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.